Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po kayo kalagayan. Si Kamanong po nagbabalik po muli dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin ito mga tambay. Ito pong dalawang institusyon na ito. Itong Kamara at Senado mga tambay. Sila po ngayon ang nagkakagatan yata. At nagsalita po ang Senate President mga tambay. Binanatan po at nagpatutsyada po rito sa mga mambabatas. Hindi lang po pala buhaya di umano ang nasa Kongreso. Marami din po pala diyang na sinasabi daw po na aso. Sunod-sunuran daw po sa speaker na parang aso yata mga tamay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang mga kanilang mga patutsyada. Mga kanila pong nagsusuwagan. Tingnan po natin mga tambay. Pumalag ang ilang kongresista sa patutsyada ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon sa Senate President, trabaho umano ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ganito ang trabaho ng Senado. Ginawa ni SP Escudero ang pahayag sa gitna ng mga issue ng antala sa impeachment proceedings. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. Huwag i-divert sa iba-iba pang mga issues, kundi sagutin na lang. Kailan ba impeachment trial? Bakit hindi sinisimulan? Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Speaker? Never po. Ako sa party ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Samantala, giit naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi ang House of Representatives ang nagdidikta sa Senado kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. I think kung meron mang nagdidikta sa Senado, ito ang ating saligang batas. Kung kami mga mambabatas ay hindi kami tatalima sa saligang batas, ewan ko na lang kung ano nangyayari sa ating bansa. Wala namang reaksyon ng tanggapan ni Speaker Romualdez sa pahayag ni Senate President Escudero. Subalit na una na nitong sinabi na ipinauubaya na sa Senado kung anong kahihinatnan ng reklamong impeachment na inihain ng Kamara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yan po mga tambay. Nakita po natin at narinig at nasaksihan mga tambay. Yung mga nag-react. Yan ang hirap mga tambay Yan ang hirap. Kasi, yung institusyon na ito, talaga sirang-sira po sa publiko. Sirang-sira po sa mga Pilipino ito Itong dalawang institusyon na ito, hanggat hindi po nila pinapatunayan na yung kanilang institusyon ay hindi corrupt. Hindi basta-basta babalik ang tiwala ng mga taong bayan, ng mga Pilipino dito sa mga congressman at mga senador. Hindi naman po lahat ng congressman. May natitira pa naman po matitino dyan. At ganun din po sa Senado. Meron pa naman pong natitirang matitino dyan. Di po ba mga kababayan? Kaya lang sinasabi nga po natin, ito po, nagpapatutsyadahan na, nagpaparinigan na ang mga buhaya kaya at ang mga aso kaya na parang sunod-sunuran daw. Hindi naman po saligang batas ang sinusunod ng mga yan Di kaya? Ang sinusunod po niya, how much? Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong, mas importante po sa mga mambabatas yata, yung how much. Kung magkano yata pipirmahan at kung magkano yata ang matatanggap. Hindi kaya? Hindi po importante sa kanila yan. At syempre po, may layunin naman talaga. Kahit ba sabihin ng speaker na ipinaubaya na po. Kahit sabihin po ng speaker ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President, kahit sabihin niya po na pinaubaya niya na sa Senado, mga tambay, gumagamit naman siya nung sinasabi ni speaker kung may katotohanan na sunod-sunuran na parang aso.
Di kaya? Siyempre, hindi na makikilos ang isang speaker kasi meron yatang ginagamit. Yan yung sinasabi ni Senate President Escudero na mga sunod-sunod sa speaker di siyempre, hindi nakikilos ang speaker, gagamit na ng mga attack dog. Di po ba? Nakakatawa lang ang itong institusyon na ito, pinamumugaran yata ng mga buhaya, mga ulupong, mga balimbing. Ngayon naman, bagay matagal na issue yung mga aso. Nakita niyo po, kompleto itong dalawang institusyon na ito. May mga ulupong, di ba? May napakaraming balimbing, di ba? May mga napakaraming buhaya yata. At napakaraming aso. Yun ang lumalabas ngayon Parang parang attack dog. Yung utusan kung saan sabihin ng speaker, sige, atakihin mo 'yon. Attack. Attack VP Sara. Lahat attack na. Dahil meron pong pambusal. Binubusalan kaya nagtatanong na si Kamanong. Nakita niyo po wala ka ground ng impeachment. Hindi naman nila ang COA naman hindi naman papanig. Hindi naman nila nakuha ang desisyon ng COA ang Vice President ay talagang kinurap o talagang hindi tama ang paggamit niya ng pondo. Mismong COA na nga nagpatotoo. Kaya nga lang hindi nila matanggap dahil nga po mayroong sinusunod. Ayon po yan mismo sa speaker na may sinusunod, mga tambay. Sumusunod sa kanilang amo. Kaya dito pa mga tambay, ano aasahan po ng mga Pilipino rito? Wala naman 3 taon. Ano inasahan natin sa mga tao na ito? Wala. Puro ayuda. Sila pa nagkapera yata sa ayuda At hindi naman lahat ng Pilipino nabigyan yan. Maniniwala tayo dyan sa ayuda na yan. Kung majority ng Pilipino, kamukha nung nagkaroon tayo ng wag naman sanang bumalik na yung pandemya, halos lahat ng Pilipino nabigyan. Dito sa ginagawa nila mga tambay mas malaki na nakukuha nila kaysa sa binibigay yata Di ba? Ibang klase itong mga tao na ito. At wala pong tinarabaho ito kung hindi pamumulitika. Di po ba? At issue ng kaperahan. Issue ng korupsyon na walang investigasyon. Ang nakatutok lang po itong mga congressman na ito at nagbuo pa ng mga kung ano-anong quadcom o quadcom o tricom, kung ano-anong mga com ang binuo nila mga tambay. Di po ba? Para lang imbestigahan ang mga Duterte at siyempre po yung mga kaalyado nito at yung mga nagtitiwala at mga nasa tama, na talagang binabatikos mo ang ginagawa nilang mali. Di po ba? Kaya lang talagang yung layunin kasi niyang institusyon na yan, lalong-lalo na yung sinasabi ng Vice President na meron dyan na atat na atat yata maging Vice President at maging Pangulo at na nangarap din daw po maging Prime Minister yata. Mga kabayan, ibang klase. Kaya ang nangyayari sa ating bayan, wala. Nganga. Tayong mga mahihirap, kawawa. Sila lang po ang hindi maghihirap. Itong mga politiko na ito, hindi na maghihirap ito. Mga tambay, never. Sa ginagawa nilang trabaho sa ating bansa, lalong-lalo nung pagpasok ng 19th Congress, mga tambay, mukha yata nagkamal sila ng sobra-sobra at higit pa, mga tambay. Sobra-sobra na, higit pa sa kanilang inaasahan. Di ba? Lalo-lalo sa mga pakinabang. Isang damukal yata ang pakinabang. Hindi kaya? Di ba? Kaya nga gustong-gusto nila Gustong-gusto nila itong makapasok ang 20 Congress kasi malayang-malaya po silang lahat, mga tambay. Nagagamit ang pera yata ng bayan, mga tambay, para lang ilagay yata sa mga kani-kanilang bulsa. Hindi kaya? Kaya wala tayong malalaking proyekto Nakita nyo? Ano po mga malaking proyekto natin? Ipadala at kidnapin ang dating Pangulong Duterte sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. I-impeach ang Vice President na pinopondohan daw po yan. Ayon sa Senadora Amy Marcos, yung kanyang sinasabi na marites na sinasabi niya 1 trillion o trillion ang pondo dyan. Nangyari naman po, nakita naman po natin sa Kongreso, nagkaroon ng pirmahan at napakarami nagpatotoong mga congressman dyan.
na hindi bababa sa 150 million daw po ang pirmahan dyan para lang ma-impeach ang Vice President. Tapos sasabihin nila, yung mandato nila ay saligang batas. Mga mambabatas. Hindi kaya mga mambubutas ito. At syempre po, puro makapera lang. Hindi kaya puro makapera lang itong mga tao na ito. Nagtatanong lang po si Kamanong. Ayan po mga tambay, sila-sila na po ngayon nagsasakmalan at sila-sila na po. Ayan, matagal na naman po natin alam ang karakas at kalikaw ng mga bituka nitong mga politiko natin, mga tambay. Alam na natin ang karakas na talaga dyan sa institusyon na yan, napakarami pong balimbing dyan. At napakarami pong hudas dyan, di umano. At napakarami pong mga kawatan yata dyan. At napakaraming buhaya, di po ba? At napakarami po ngayon, nagkalat ang tinatawag na attack dog. Hindi kaya, mga kababayan, unbelievable. Yung dating magkakasangga ng 3 taon di ba? Yung pagpasok ng administrasyon, magkakasangga na yan, magkakasama na yan, tuwan-tuwa nga yan Wala nakikita yan di ba? Walang iniimbestiga mga anomalya yan wala. Pero ngayon sa impeachment, nagkaagulo na po sila ngayon. Sila po nagkakagatan sa impeachment ng Vice President. Ang pinagtataka lang po natin, ang Vice President ready na. Ready na Vice President Ready na. Pati ang kanyang legal team. Kompleto na Kompleto na, nakadetalye na, lahat ng ebidensya niya, meron na sila. Sigurado yon. Dahil ready na Gustong-gusto na nga niya matuloy yan para po malinis niya na ang kanyang pangalan sa impeachment. Di po ba? Dahil wala naman siyang tinatago. Dahil mismong COA. Yung COA na mismo nagpapatotoo. At yung mga dokumento niya. Dahil nagsasubmit na siya ng dokumentado. Di po ba? Kaya lang nagtataka tayo rito sa mga senador din. Bakit kaya ayaw nila ituloy? Nagtataka lang naman tayo. Ang Vice President ay willing ituloy yan. Walang doubt. Walang doubt ang Vice President na matuloy ang impeachment. Ready sila. Ready siya. Dahil wala naman siya tinatago At wala siyang ninanakaw na binibintang nila. Hindi po ba? Dahil yung impeachment sa Kongreso, ginamitan daw ng napakaraming pera. Dito sa Senado, nagtataka tayo, dahil nga ginamitan ng pera, dito sa kabila, dito naman gusto naman dito, ituloy na rin itong mga congressman. Ang tanong natin, hindi natin hawak ang isip ng mga senador. Di mo ba? Hindi natin hawak. Baka may pinoproteksyonan din ng mga senador, karamihan dyan. At syempre, yung mga kaalyado ng Vice President, hindi naman nila magugustuhan na i-impeach ng Vice President. Dahil mismo yung mga kaalyado ng Vice President ay alam nila po antimano na demolition job lang. Di ba? Pamumulitika lang. Di ba? Demolition job lang ang ginagawa po nila sa Vice President. Para po, makapasok at manalo ang hindi dapat manalo. Di ba? Pababagsakin mo malakas. Kaya, yung iba naman, yung ibang senador naman siguro, may pinoprotektahan, yung nakatago nilang mga sekreto, baka mabunyag, hindi kaya? Di mo ba? Yung sekreto, baka mabunyag, dahil napakaraming alam ng Vice President na anomalya dyan sa institusyon na yan, lalo-lalo sa pera. Di ba? Kaya nga lang, wala naman nag-iimbestiga. Walang pumapatol. Pagka po siya na ang Pangulo ng bansa, yan, marami na pong papatol at marami na pong maimbestigahan. Kasi ngayon, paano mo imbestigahan ng Vice President? Kayo yung iimbestigahan. Di po ba? Magmula sa binagoong ang Pilipinas. Napakaraming alam ng Vice President. Kaya pagka siya na Pangulo, mga tambay, ang Vice President, matutupad na po ang ating inaasam-asam na napakarami pong makukulong at maimbestigahan. Dahil gagawa na po ng tama at uusad na po ng tama at ipatutupad na po ang tama ng batas sa ating bansa. Yung batas ang ipatutupad. Mapapalitan na po yan, lalo-lalo po ang DOJ. Mga tambay, DOJ at yung nasa ombudsman at lalo-lalo po sana sa Korte Suprema.
tumulong po sana sila sa napakaraming pera po na nawawala po yata sa ating bansa. Hindi sana tumulong po ang ating Korte Suprema at ang Ombudsman. Hindi po kasi natin nakikita na may pangil sila ngayon eh. Ang Korte yata at ang Ombudsman, mga walang pangil yata. Napakaraming issue na dapat pong sagutin at dapat malaman ng taong bayan ang mga desisyon, lalong-lalo yung ginawang kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Mga tambay, wala po silang nire-release pa dyan eh. Nagtataka din po tayo. Pinagtagal po ng pinagtagal. At pati po yung national budget po natin, 2025, wala pa rin po silang desisyon dyan. Pati po yung PhilHealth, ano na kaya nangyari dyan? Di po ba? At marami pang iba. Muli po mga tambay, yan po ang komento po natin sa mga nagsusuwagan at sa mga nagkakahulan na parang aso. Ang mga buhaya na nagsasakmala na ngayon, may mga kasama pang aso. Maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At syempre po, thank you rin po at shoutout po sa ating mga kababayan nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888 at si Michelle Yamaguchi Vlog. Si Michelle Yamaguchi Vlog. Maraming salamat po sa inyo po mga biyaya na pinagkakaloob. Ingat po kayo, maingatan nawa po mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte at siyempre po makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. At tayo rin po mga tambay, ingat po mga tambay, doble ingat po tayo. Maraming salamat po. Sa muli, paalam po muna. Bye-bye.